Panoorin natin to si Atty. Jesus Palsis III. Sinuspende ng Korte Suprema. Sana all. Congrats sa iyo Atty. Jesus Palsis III. Congrats. 1 year suspended. 1 year daw Magpasalamat ka naman sa Korte Suprema Atty. Jesus Palsis. Pakinggan natin Panoorin natin, Mata ng Agila. Unti na umanong lumalabo ang ambisyong maging mambabatas ni Attorney Jesus Palsis III. Ang tinaguriang umanong fake news peddler ng mga netizen makaraang itong suspindihin ng 1 taon ng Korte Suprema dahil sa simple misconduct. Kaugnay pa rin ang kanyang mga mapanirang pahayag sa social media. Vin Pascua sa balita. Sinuspinde ng Korte Suprema ng 1 taon si Attorney Jesus Ricardo Palsis III matapos itong mapatunayang nagkasala ng simple misconduct. Ito'y Basahin natin tinanong ko sa AI. Sinuspended ng Korte Suprema si Atty. Jesus Palsis 1 taon pagpraktis ng abogansya dahil sa simple misconduct kaugnay ng paggamit niya ng bastos at hindi angkop sa pananalita sa social media. Nilabas ng Korte Suprema ang desisyon Hunyo 2026. Ito yung sanhi ng suspension niya ano ba yun? Taas natin. 2018 sa Twitter o Twitter X, nag-ugat ang kaso sa isang post ni Palsis noong November 2018. 80 pa pala. Tagal na 2018 kung saan pinagtanggol niya ang kanyang kapatid na si Nico Palsis laban sa kasong isinampa ng actress na si Chris Aquino. Chris Aquino pala kalaban mo Dilawan din pareho kayong dilawan. Dilawan ka rin ba, Palsis? Isinulat ni Palsis sa kanyang post, yung mga bias na dilawan, diyan, halata kayo sa allegation ni Chris. Paniwalang-paniwala kayo agad. Pero allegation namin na she threatened my brother. Wala akong narinig sa inyo. Fuck you, sabi niya. Kayo, mga gaga, check. Ayan Kaya pala, binura na parang hindi ka abogado kasi Hindi basta-basta si ano ba yung isa rin na bobo raw Ngayon wala na, hindi na siya abogado. Sino bang abogado na yan? Nakalimutan ko ng pangalan niya na kumabit sa nasa kay Bangag na yun. Ang paggamit ng salitang pakyu at gaga ay hindi naayon sa mataas na pamantayan, kagandang asal na professionalismo na inaasahan sa isang abogado. Siyempre siyempre abogado ka Respect ang pananalita mo, hindi ka basta, huwag kang mag-abogado kung ganyan yung pananalita mo, yung pareho kayo nila mga tukmol, yung mga pananalitang ganon. Abogado ka, may code of professional responsibility, Palsis. Congrats sa iyo, suspended ka ng 1 taon.
Nagbigay din ng babala ang Korte Suprema kay Palsis na kung uulitin pa niya ang ganitong uri ng paglabag, mas mabigat na parusa ang ipapataw sa kanya sa hinaharap. O ulitin mo ulit, tingnan natin yung tapang mo pa eh. Sinisiraan mo pa yung korte eh, ha? Ikaw Palsis, kala mo napakatalino mo. Ayop ka, kupal ka, buti nga sa'yo, ina mo. Tapos si Duterte ka na Duterte, bakit Duterte? Wala pa, ayop ka. Kupal ka, puro ka Duterte kayo, inam nyo talaga, ayop kayo. Kupal talaga kayo. Dito naman tayo. Banat Bay. Kaya Senator Marcoleta, naku, may plan. Kakasuhan daw eh, ng ombudsman. Plunder ba yan? Di plunder, parang kulong agad, walang bail. Hayop talaga itong si Ombudsman Bendalo. Kupal talaga yung hayop yan, yung Bendalo yun. Si Tambaloslos, wala pa eh. Puro daldal eh. Ha? Kakasuha si Tambaloslos, wala pa. Si Guardiola, AXIS. Nauna pa yung mga senador, hayop kang kupal ka, ina mo talagang ombudsman ka, ina mo. Bendalo ka talaga, hayop ka. Ha? Di ba yung Batman Recto? Absuelto sa'yo, not guilty, ina mo ka talaga. Sabi ng Korte Suprema, isuli yung pera, guilty si Batman Recto. Pagdating sa'yo, not guilty, ina mo talagang hayop ka, ina mo talaga. Bendalo ka, boying ka, hayop ka, tigas talaga ng mukha mo. Upal ka talagang bendalo ka, ina mo talaga. Puro kay senador, ha? Panoorin natin to. Banat Bay. Hiram tayo ng video. Mga kababayan, ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanomalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdideliver ng napakaraming mali-maletang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ng dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon, ay nagpasya ang mga kumukup-kup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng pagpapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan pong mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. At ang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga inventong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas,
Saka makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po arestuhin, upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong, kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interes po ninyo ito. So huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayong magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Salamat Banat Bay. Salamat Marcoleta. Naku, uubusin ni mga senador. Parang si Villanueva rin ha? Mukhang babaliktad na rin. Si Chis nga pinatawag sa Malacanang biglang nawala yung bayag. O pati si Villanueva, wala nang bayag. Pati yung sigurado yun, pati yung Villar, yung magkapatid. Babaliktad na rin yan. Kung ano pa nangyari. Bangag talaga Undeclared martial law. Puro kaso, hayop. Puro kaso. Tambalos-los, di pa nakakasuhan. Ina mo ka talagang hayop ka. Kupal ka talaga. Ina mo talaga. Grabe kang bangag na. Bendalo ka, hayop ka. Thank you, Banat Bay. Mag-subscribe po tayo sa kanya. Boo!